Hi guys! Welcome again to my YouTube channel. Ako nga pala si Annalyn. At for today's video, ikukwento ko sa inyo guys ang aking naging karanasan sa bansang Kuwait. Sa first day na pagdating ko sa bansang Kuwait. Okay. So yun na nga. Na may pagdating ko doon, may isang Pilipina doon na papalitan ko kasi uuwi na siya ng Pilipinas. Tapos tinuruan niya ako ng mga 2 weeks niya akong tinuruan doon. So ang swerte ko guys kasi mabait yung madam ko, tapos lahat sila mabait. Yung anak niya malaki na, 20 na yung panganay, sunod yung 18, yung lalaki, mga college na sila. Tapos, graduate na nga ng college yung isa, yung babae, yung panganay. Tapos, yung bunso is 14 years old na, 2 babae, tapos isang lalaki. So, ang trabaho ko dun guys is tagahiwa ako ng mga ingredients na lulutuin ni madam. Ayan, susulat niya yan kasi aalis yan si madam, may pupuntang trabaho. Susulat niya yan, papalista niya sa akin, may notebook talaga yan. Sabihin yan, kindly please write, ganyan. Tapos susulat ko lahat ng ingredients, ilang sibuyas hihiwain ko, organize talaga dun guys, ilan yung ilalabas ko, ilan yung bawang, ilan yung patatas, carrots, ganyan. Lahat yan sinusulat guys kasi makakalimutin ako nga. Ayun na nga. So sa 2 years ko sa Kuwait, hindi naman ako nahirapan, no, kasi swerte ko kasi magaling sila lahat sa English. Diba? Yun kasi yung problema, diba? Kasi yung iba talaga, yung matatanda na doon, yung hindi talaga sila marunong mag-English, guys. Talagang Arabic. Kaya swerte mo talaga pag yung naging amo mo doon is marunong mag-English lahat. Diba? Mga professional na sila, marunong sila mag-English. So, ang iba dyan, kaya siguro yung iba nasasaktan, no, kasi hindi natin maiwasan na madami talaga nasasaktan na mga kababayan natin sa Middle East, lalo na sa Middle East, yung nasasaktan sila, sinasaktan ng mga amo nila kasi guys, ang hirap talaga. Tapos halimbawa, kasi sila, yung ugali kasi nila, grabe guys, sila, yung mabilis silang magalit, gusto nila yung mabilisang galaw, mabilisang kilos. Pag tinawag ka nila, tapos babagal-bagal ka pa, tapos isang sabi lang, 2 sabi, hindi mo pa magets. Alam mo yun, madali silang uminit yung ulo. Ganyan. Kaya siguro, yung ibang mga kababayan natin na nandoon sa Middle East, nakatagpo sila ng amo na sinasaktan sila kasi yung mga matatanda doon is talaga, yung hindi talaga sila marunong mag-English. So Arabic talaga ang salita nila. Tapos tayo, syempre lalo pa mga first timer lang tayo, hindi tayo marunong mag-Arabic, hindi talaga tayo magkakaintindihan guys. Yan yung dahilan na umiinit yung ulo ng ating mga amo. Kaya yun, parang siguro nasasaktan na tayo dahil sa ganun ng sitwasyon na hindi natin maintindihan agad yung kanilang inuutos. Ganun kasi naranasan ko yun guys, na yung si Baba, diba? Kasi talaga yun, minsan nag-English siya, minsan gusto niya talagang Arabic yung salita niya, sa halimbawa sa kutsara, sa tinidor, ganyan. Tapos sa mga sausawan na sili, yung mga sauce, mahilig sila sa mga maanghang, diba? Yun, minsan yun, hindi ko yun nagigets minsan pag nagsabi siya ng ganon, tapos nagagalit siya. Alam mo, isang beses, no, mali yung naibigay ko sa kanya kasi pandinig ko, sabi ko tinidor yata yung kailangan niya. Tinidor, hindi pala. Diyos ko, hinagis niya ba? Hinagis niya, kutsara pala, yung kutsara daw na maliit daw, hinagis niya. Buti hindi ako tinamaan. Oo, ganun kasi, ganun yung baba ko doon. Sa una lang siya mabait.
So una siya mabait. Kasi, tapos nung ano na, hindi naman na siya, naging ano na siya sa akin. Naging salbahe na siya sa akin. Pero nung una ako doon, mabait siya. Mga 3 months, ganun. Mga 3 months pa lang ako sa kanila, mabait. Pero habang tumatagal, nagbago yung ugali niya. Kasi hindi ko siya hindi ko siya in-entertain na, halimbawa, yung mga among lalaki kasi doon guys, halimbawa, gusto kanila, no, tapos, babait sila, tapos, ano sila, yung, ooperan kanila ng pera, tapos, pag inayawan mo, hindi sila namimilit guys, kaso, magbabago yung ugali nila sa'yo, hindi na sila magiging mabait. Kasi ako, gusto niya. Diyos ko, ang takot ko lang guys. Hindi ako ganong klaseng ng babae. Na ano, di ba? Na may dyan yung madam mo. Dyan yung mga anak. Tapos, Diyos ko, makipag-ano ka sa baba mo. Ay, Diyos ko, nakakatakot guys. Kaya hindi ko talaga ginawa yung ganong bagay. Kasi, alam mo, sabi ni sir, I give you many money. I give you more money. Sabihin ganon. Ganun daw. Basta ano lang daw. May gagawin daw kami, ganyan. Diyos ko dahil, hindi ko talaga ginawa. Sabi ko, no sir, haram. Sabi ko ganun, madam know it, it's haram. Sabihin mo ng ganun guys. Hindi na, tatantanan ka na ng mga Arabo. Hindi sila namimilit ng babae. Ewan ko lang sa iba pero professional kasi yung napasukan ko, mga professional sila, yung mga may pinag-aralan talaga sila, kaya takot sila sa ganun. Yung pag-ayaw talaga, hindi na sila namimili. Kaso yun nga lang, nagbago yung ugali ni Baba sa akin. Dati bait-bait niya, pag medyo nagkamali siya or nasigawan ako, nagsusuri siya, ganun. Oo, ganun siya dati, pero wala na, simula nung umano ako sa kanya na nagpapapansin siya, tapos hindi ko siya pinapansin, tapos yung pinarangka ko siya ng ganun, yun, simula nun nagbago yung ugali sa akin. Pero okay lang guys, kasi palagi naman siyang wala sa bahay. Palagi naman siyang wala kaya okay lang, lagi lang naman si madam yung kasama ko doon, tsaka yung mga bata. Kaya okay lang, kahit ganun ugali sa akin. Pero pag dumating na yun si sir, grabe na yung kaba ko, kasi nga baka may utos na naman siya, tapos sigawan na naman ako. Grabe na yun, nagagalit talaga siya guys. Oo, buti na lang nandyan si madam ko na laging kumakampi sa akin, kinakampihan ako. Pag ano yun, laging parang minsan nasasaktan na ako ni Baba. Kasi hindi ko alam. Yung sa kanyang init-init ng ulo niya sa akin. Nawawala na yung ano niya, saan ko daw nilagay yung, siyempre dami-dami yan sila mga damit na parang mga silk na body fit. Yung damit na parang pang jogging ba nila na ganyan. Pare-parehas ang dami-dami. Diyos ko, tapos pag mali mong nalagay, pagalitan ka na. Kaya sabi ko, kampihan ako ni madam. Pupunta yan agad pag narinig na ni madam na nagsisisigaw na dun si sir, tinawag ako, tapos nagsisisigaw na sa kwarto. Pupunta na yan si madam, tapos siya yung nakikipag-away kay sir. Tapos isang beses nga guys, inano ako, talagang hinila ako ni madam, naghilahan sila sa akin guys, kasi sasaktan talaga ako ni Baba ba. Sasaktan niya ako, hinarangan ako ni madam, hinila ako ni madam ng ganun, kasi ginaganon ako na ni Baba, ginaganon ako na dito. Ay, grabe guys, naranasan ko sa bansang Kuwait. Pero mabait pa rin yun sa ganung lagay, mabait pa rin yun, nagsusorry yun pagkatapos ganun. Kasi tapos sabihin ni madam, Annalyn, sabihin ganun, please intindihin ko daw si sir, kasi nga daw may sakit daw siya. May sakit daw si sir. Ay naku guys, ayan, hanggang dito lang muna yung kwento ko sa susunod ulit, bukas ulit pala. Thank you so much.
Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe nyo na ako guys para ma-notify kayo every time nga may i-upload akong video. Thank you so much sa panonood. Bye bye. God bless.